Hello everyone, good morning. Nanasabta sa atong online morning devotion nga gay mo matag sa isa buntag kay nagpabilin pa gid ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Amen. Bulad sa lawas, but we are one in the Spirit. Hello, Giseles Villanueva Clarin, kang hindi Oro City. Fully awake na kita. Amen. Ako'y lumalapit sa'yo, Diyos ko. Sumasamba't nagpupuri sa ngalan mo. Buong buhay, kaluluwa at puso ay handang ialay sa paanan mo. Dapat kang papurihan ko habang buhay dito sa mundo. Wala kang katulad at walang kabantay. Nag-iisa kang Panginoon. Sa habang panahon, ikaw lamang, O Jesus, ay sasambahin palagi sa buhay ko. Ikaw lamang ang nagbibigay kulay sa aking buhay. Ang yakap ng iyong pagmamahal ang siyang tanging kailangan magpakailanman. Ang buhay kong ito'y ialay sa'yo. Ako'y gamitin mo para sa kagalakan mo. Nais ko sana paglingkuran ka habang buhay dito sa mundo. Ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, ang sasambahin palagi sa buhay. Ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, sasambahin palagi sa buhay ko. Oh, hallelujah, hallelujah, we give you praise, we give you glory, oh God, we give you honor. Oh, Jesus, Jesus, oh, ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, ay sasambahin palagi
sa buhay, ikaw lamang, O Jesus, ang maghari sa habang panahon. Ikaw lamang, O Jesus, sasambahin palagi sa buhay ko. Sasambahin palagi sa buhay ko. Sasambahin palagi sa buhay ko. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo Amahan ini sayo sa kabuntagon Lord o gipabuka pa nimo ang among mga mata nining sayo sa kabuntagon o gi-enable mi nimo nga mobangon Lord tungod kay kun dili pa tungod sa imong enablement dili may makabangon Lord. Salamat ug salamat kaayo bisan pa man gani Lord sa imong paghatag ka na mo tibok gabi o kalidad malinaw nga katulog Lord. Thank you kaayo niya na og ining laing matahong nga adlaw Tuesday Lord nga imong ihatag ka na mo Amahan nga opportunity na usab alang ka na mo nga makapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon Lord. Salamat ug salamat kaayo makapadayon kami pagpamuhat sa bulhaton nga gisangon nimo sa among mata sa kabaga. Makapadayon kami sa pag-alagad kanimo Lord. Thank you kaayo Lord. Sa Lord dawata Ginoo ang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluwas. Amen. Hallelujah, hallelujah. So padayon ta na paghihapon ta sa Book of Ezekiel kay ang Book of Ezekiel taas kaayo murag abot ni 50th chapter. No, 50 chapter lagi unya naa pa ta sa 29 no. Book 50 chapter bagid ang kuan Book of Ezekiel no taas kaayo sa nga tanan ang Book of Ezekiel. Tanaw na to o kuan dugay-dugay pa ta mahumaday siguro ani no. Book of Ezekiel has 48 chapters ra di ay 48 chapters. Ang Ezekiel chapter 29 has pila ni ka verses? Has 21 verses. Pero mukutlo lang ta sa mubo lang nga pagkutlo. Diha lang nato kutloon karon ang atong hisgutan diha sa verse 17 to 21. Kung atong basahon ang verse 17 to 20 to 21, kung naatay mga Bible din no, atong basahon. And it came to pass in the 27th year, in the first month, or the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, Nebuchadnezzar, king of Babylon, caused his army to labor strenuously against Tyre. Every head was made bald, and every shoulder rubbed raw, yet neither he nor his army received wages from Tyre for the labor which they expended on it. Nahimo nga ulipon ang mga army sa Babylonia, mga sakop ni Nebuchadnezzar. So 19, therefore thus says the Lord God, surely I will give the land of Egypt to Nebuchadnezzar, king of Babylon. He shall take away her wealth, carry off her spoil, and remove her pillage, and that will be the wages of his army. I have given him the land of Egypt for his labor, because they worked for me, says the Lord God. In that day I will cause the horn of the house of Israel to spring forth, and I will open your mouth to speak in their midst, then they shall know that I am the Lord. So diha ta karon makutlo. Makita na to diri no nga naay mga tulo tulo ka butang tulo ka points no nga atong kutloon diri mahitungod ani nga verses because it talks about destruction on Egypt no i-destroy i-punish or i-judge ni Lord ang Ehipto sa unsa nga paagi pinaagi sa pag alaw nga gubaton sila sa Babylonia unya dayon itugyan ni Lord ang dapit sa Ehipto
Ehipto ngadto sa Babylonia, no? Kay ang purpose ani nga itugot ni Lord nga makuha sa Babylonia ang dapit sa Ehipto, lakip ang ilang mga riches, no, ang ilang wealth, no, lakip ang ilang mga precious, no, mga precious things sa Ehipto, maapil og kuha sa Babylonia. I-allow ni Lord tungod kay kaning nahimo nga himuon ni Lord nga reward, no, ang pagkuha sa Babylonia sa dapit sa Ehipto, ihatag ni Lord, itugot ni Lord as a reward, no, reward sa Babylonia, or reward kang King Nebuchadnezzar tungod sa pagpagamit nila nga instrumento, no, gigamit sila nga instrumento ni Lord against Tyre. Kaya kabalo ta unsay nahitabo sa Tyre nga gi-destroy totally ni Lord ang Tyre, ang dapit ang syudad sa Tyre, o usa nga gigamit nga instrumento ni Lord against Tyre is ang mga kasundaluhan, mga armies ni Nebuchadnezzar, mga armies sa Babylonia. So mao nang naang kaning gihatagan ni Lord as a reward, gitugot ni Lord nga ma-destroy sa Babylonia ang Ehipto, no, ma-destroy panahon sa gubat, ma-destroy sa Babylonia ang Ehipto ug ang land of Egypt, iyang ihatag ngadto kang Nebuchadnezzar as a reward sa iyang mga army, sa iyang mga kasundaluhan tungod sa ilang pagpagamit kang Lord during the time of the battle against Tyre, during the time of destruction against Tyre. So mga kasundaluhan ni Nebuchadnezzar, no, may gigamit ni Lord. So muna karon nga wala man gyud sila'y naani bisan gamay sa pagbattle nila sa Tyre, no. Kay gi-destroy totally gid ang Tyre, gitambog taliwala sa tubig, taliwala sa dagat, nahanaw gyud ang Tyre, no, nawala gyud ang city of Tyre. So gihatagan og reward karon pinaagi sa mga butang kabtangan sa Ehipto. So muna siya ang atong nakutlo dinhi. So three things four things that we can get out of these verses nga nakita nato. The first one is God is going to give the land of Egypt to Nebuchadnezzar, king of Babylon, including their wealth. Grabe ka dato ang Ehipto, no. Grabe sila og wealth, riches, no. Grabe sila og mga resources sa Ehipto. Pero itugot ni Lord nga kuhaon sa Babylonia ang dapit sa Ehipto ug ang ilang mga wealth and riches. Then the second nga nakita nato, as a reward for his armies labored, because ang mga kasundaluhan ni Nebuchadnezzar mo'y naghago gyud kay strenuously during the battle against Tyre, no. So muna siyang ikaduha, no, as a reward for his armies who labored strenuously during the battle against Tyre. So ang pagkuha sa dapit sa Ehipto, ang kunon sa Babylonia, usa na siya ka-reward nga i-allow ni Lord para ihatag sa mga kasundaluhan, no. Kuhaon ni Nebuchadnezzar, ihatag sa mga kasundaluhan, iapod-apod sa mga kasundaluhan as a reward for their labor, no, kanang because they labored during the attack or during the destruction of Tyre. So muna siya ang purpose nga nung ihatag ni Lord ang dapit sa Ehipto ngadto kang Nebuchadnezzar. Muna siya ikaduha. Then ang ikatulo nakita nato diri kung na-notice nato naa sa 20, no, nasa 20, I have given him the land of Egypt for his labor because they work for me, says the Lord. So ang word diri, no, ang keyword diri ingon dinhi nga because they work for me. Nagtrabaho sila, nagfunction sila tungod nako. So ang mga kasundaluhan dahil sa Babylonia, ang ilang paghago dito sa destruction against Tyre, naghago sila
para sa Diyos, para sa Diyos. Bali, nagpagamit sila sa Ginoo, no? Kaya ang purpose ni Lord, i-destroy gyud ang Tyre. So, nagpagamit ang mga sundalo ni Nebuchadnezzar. So, mo nang gitagaan sila reward nga ihatag ang yuta sa Ehipto ngadto kanila ug ang ilang mga riches, ang ilang mga wealth ngadto sa mga kasundaluhan sa Babylonia. So, munang nakita nato because, ingon diri, because they work for me. So, kita pod, i-bless gyud ta ni Lord, no, kung mamuhat lang gyud ta sa mga buluhaton nga may kalambigitan sa kahimayaan sa Dios. No matter what, unsa na siya nga klase nga buluhaton basta it is for God's glory, dili gyud ta mapakyas tungod kay i-bless gyud ta ni Lord. Sama aning mga sundalo, grabe ang ilang hago, no? Grabe ang ilang paghago sa panahon nga gidestroy ni Lord ang Tyre, girewardan gid sila ni Lord. So nakita ni Lord ang mao nga mga paghago sa mga kasundaluhan. Inana ta mga sundalo ta ni Kristo, no, mga sundalo ta ni Kristo ni ini nga mga kapanahonan karon. Function lang gyud ta according to God's will. Kay pagkahuman ana i-bless ra gyud ta ni Lord. Magantos ta kadyot sa kahago, no, pagtrabaho, hago kay sa nga tanan, kulang tulog, kulang pahulay, but after that the Lord is going to reward us. Sama sa gihimo ni Lord sa mga kasundaluhan nga naghago pag-ayo, no. Just obey the will of God. So muna siya din ang ikatulo nga nakita nato din, ikaupat din nga nakita nato diri nga point that we need to learn is ingon sa Ginoo, ingon ni Lord sa 21, ingon ni Lord sa 21, and siya, in that day I will cause the horn of the house of Israel to spring forth, and I will open your mouth to speak in their midst. They shall know that I am the Lord. Sada kay sa nga tanan sa last verse, no, sa 21. Kay nga no, nakita nato in that day or during those times, in that day, nayon si Lord, gi-prophesy ni Ezekiel, no, o gisulti ni Lord kang Ezekiel, and siya, in that day, God is going, no, ingon si, nakita nato diri, in that day, God is going to make Israel powerful again and allow Ezekiel to tell them everything that God is going to do. No, pasultian sila ni Lord, unsay buhaton ni Lord sa Israel. Siguro ang usa nga isulti ni Ezekiel, no, nga ipasulti ni Lord ngadto kang Ezekiel ngadto sa mga katawan sa Israel, that God is going to restore. God will do a restoration for Israel. So mara siya 21 ang nakatsada, no. So pag reward ni Lord sa mga kasundaluhan ni Nebuchadnezzar, itugot po ni Lord nga ang Israel mamahimong powerful again, mamahimong maghangad na po ang mga other countries, mga kasikbit nga countries sa Israel, kay himuon na po ni Lord nga powerful again ang Israel. Mamahimo na po silang tinamod, mamahimo na po silang kanabitang muigsel na po ang Israel sa kaning authority, righteousness that comes from God, and authority that comes from God. So in that day, God is going to make Israel powerful again, and Ezekiel will be allowed to tell everything, every plan or everything that God is going to do for them. Amen. Now, tinada na kotlo karon, no, tsada kay sa nga tanan siya, tsada kay siya hunaw-naon nga there is going to be a restoration nga mahitabo sa dapit sa Israel, because God is going to restore them back, no, to become powerful again. Himuon niya nga powerful again ang Israel. Amen. So inaot nga natin nakutlo karon, no, sa atong gisgutan sa chapter 29 verse 17 to 21. Amen. So mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmao langit no namo amahan, nagapasalamat kaayo kami Lord sa imong kaayo gyud nga sa kanunay sa matag sayo sa buntag
ga-provide ka Ginoo og pulong nimo Ginoo nga mag-aghat kanunay kanamo Lord sa padayon nga pagpangalagad kanimo, padayon nga pagkinabuhing Kristohanon, padayon nga pagpamuhat sa mga buluhaton nga imong gisangon sa matag usa namo kaabaga, no matter what the cost. Salamat kaayo Lord, dalaygon ka gyud Lord, ug naga-pray kami karon sa mga kaigsuonan nga manarbaho sa office, manarbaho Lord sa publiko, pribado nga opisina, o Lord nga ikaw mag-provide wisdom, strength, and knowledge Lord nga to kanila ron nga ma-perform nila ang ila Ginoong trabaho, ang ilang mga responsibility sa work nga according to your perfect will, O God. Bisan pa man sa mga estudyante, Ginoo Lord, nga nagapangiskwela, Ginoo, high school, college, ikaw mag-provide og mga pambayad sa tuition, ug labaw sa tanan sa wisdom aron masabtan ang ilang mga lesson, makapasar sa exam. Sa mga teacher usab nga mga kaigsuonan namo Lord nga naghandle og mga classroom, dili sayon tungod kay daghan kay mga kabataan sa sulod sa classroom, o God. Tagay silang katakos nga makaya nila pag-handle ang tibok classroom, Ginoo, nga diin daghan kay mga kabataan nga gihandle. Salamat kay niya na bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho, ikaw mga bless kanila amahan ug tudloy sila pag-honor kanimo diha sa ilang trabaho sa online. Bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuonan nga naay mga business nga gipang manage, tabangi sab sila Lord nga maga-asenso, maga-prosper ang ilang business kay ang power to prosper is naara gyud kanimo amahan. Tabangi sila Lord, walang ay tanan Lord among gisalig gitugyan diha kanimo amahan, ug Lord hangtod sa sunod nga morning padayon kang makig-uban kanamo amahan. Busa dawata Lord ang among mga pagpasalamat, pagdayeg paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.